Ang Chinese military mga kapatid ay kasalukuyang gumagawa ng isang military robot upang idagdag sa hanay ng kanilang mga sundalo. Ang mga robot dog na ito ay armado ng iba't ibang baril at may kakayahang puminsala ng mga target na kasing epektibo na katulad sa totoong mga sundalo. Inaasahan din na mapapahusay ng mga robot na ito ang mga kakayahan ng pakikipaglaban ng mga tropa at bantayan ang kanilang mahahalagang pasilidad. Taas noong ipinagmamalaki ng China ang mga robot dog na ito kapatid. Ngunit talaga bang sa kanila nang galing ang konsepto sa paggawa ng mga robot na ito? Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang ginagawang military robot dog ng China. At titignan din natin kung maliban sa China, mayroon pa bang ibang gumagawa ng ganitong teknolohiya para sa kanilang militar. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Isang robot dog mga kapatid na gawa sa China ang tinawag nilang Unit 3 P2. Nakakamanghang paggawa nito kung saan nagagawa nitong mapanatili ang balanse sa mga hagdan at maaring makapag-accelerate ng hindi kapanipaniwalang 6 meters per second. Kayang-kaya ring dalhin ng robot dog na ito ang kargada na higit sa 120 kilograms at kayang maglakad ng higit sa 5 oras sa isang single battery charge. Noong 2022, bago pa inilabas ng China ang B2, ipinakita na nila ang naunang modelo na tinawag nilang B1 na naglalayong gamitin para sa pang-industriya. Maaari itong gumalaw sa ilalim ng tubig, magdala ng kargada na hanggang sa 80 kilograms at patuloy na gumagana gamit lamang ang isang single battery charge sa loob ng 2 oras kapag walang load. Ngayon mga kapatid, ang Unit 3 Robotics ng China na siyang responsable sa paggawa ng mga robot na ito ay bumuo ng isang mas advanced na modelo at ito nga ang Unit 3 B2. Ang bagong quadruped robot ay tumitimbang ng 60 kilograms at mayroong mas malakas na actuator na gumagawa ng torque na nagtataglay ng 380 Newton meters na puwersa. Tulad ng sinabi ko sa nauna mga kapatid, ang robot na aso ay maaring magdala ng 120 kilograms na kargamento, samantalang ang battery capacity nito na 2,250 watt-hours ay tuloy-tuloy na pinapagalaw ang robot ng higit sa 5 oras kapag walang load. Kaya nitong maglakad o tumakbo ng humigit kumulang 20 kilometers at mahigit sa 2 oras naman kapag mayroong 45 kilograms na karga. Ang mga dynamic na katangian ng mga actuator ng robot ay nagbibigay daan dito na gumawa ng isang long jump na umaabot ng higit sa 1.6 meter, tumalon sa taas na higit sa 1 meter at tumakbo sa maximum speed na 6 meters per second. Bukod dito, ang robot ay napaka-stable at napapanatili nito ang kanyang balanse kahit sa isang madulas na sahig. Ang kanyang stability ay nagbibigay daan din upang hindi ito mahulog habang gumagalaw sa hagdan. Sinubukan din itong sipain kung talaga bang hindi ito agad matutumba. Hinila gamit ang lubid na nakakabit dito at pinagulungan ng mga maliliit na troso sa ilalim ng mga paa nito. Ang nasabing robot mga kapatid ay maaring maglakad sa hagdan kabilang ang paatras o patagilid at maaring umakyat sa 45 degrees loops. Gumagamit din ang robot ng LiDAR deep camera at isang high resolution na camera. Ayon sa report, plinano talaga ang robot na ito upang gamitin sa industriya. Halimbawa, para sa malayuang inspeksyon ng mga bagay. Ngunit maging ang militar ay inadapt na rin ang paggamit ng robot para sa kanilang pangmilitar na layunin. Maliban kapatid sa nagagawang maglakad ng robot dog, madali rin umano itong makonvert sa isang digulong na bersyon. Sa isang presentasyon sa China, ipinakita ng Chinese military na ang kanilang naimbento umanong robot dog ay nagagawang umakyat at bumaba, lumipat sa lahat ng direksyon at umikot sa paligid ng axis nito. Ipinagmamalaki ito ng China, ngunit ayon sa mga ulat, ang nasabing robot ay hindi raw orihinal na konsepto ng mga Chinese. Ayon sa report, ang robot dog ng China ay kinopya lamang mula sa Boston Dynamics, isa itong kumpanya na bumubuo o gumagawa ng mga katulad na robot sa loob ng maraming taon at kilala sa buong mundo sa mga matagumpay na pagbuo ng mga robot. Hindi malinaw kapatid kung nakakuha ba ng lisensya ang mga inchik mula sa American company na ito o talagang maingat lamang nilang ginaya ang nasabing imbensyon. Sa ipinakita ng China mga kapatid, maraming mga eksperto ang nagpahayag ng pag-aalala dahil sa paggamit ng China sa naturang mga robot para sa mga layuning pangmilitar. Dahil din umano sa mga robot na ito ng China, posibleng lumala lamang ang mga international na tensyon at isang karera sa pagpapalakas ng armas. Pinapakita talaga ng China mga kapatid sa Amerika na kaya rin nilang gumawa ng mga kakaibang armas na mayroong advanced na mga military technology, kabilang ang mga robot na aso, drone at mga spy balloons. Noong huling bahagi ng October 2022, inilabas ng China ang isang robotic dog na nilagyan ng machine gun na maaring dalhin ng drone.
Sa isang video clip, inihatid ng drone ang robot na aso sa bubong ng isang gusali. Pagkaalis ng drone, ang robot na aso ay tumayo at nagsimulang mag-survey sa landing area para sa mga potensyal na kaaway sa loob ng kanyang firing range. Ang naturang drone at robot dog ay maaari ding gamitin sa pag-atake sa mga mahihinang posisyon behind enemy lines upang sakupin ang mga rooftop na nagpapagana ng mga 3-dimensional na pag-atake. Sa nasabing video na inilabas ng China, makikita na ang isang automatic rifle, machine gun o mga handheld grenade launcher na ginagamit ng militar ng China ay maaring i-mount sa likod nito. Sinasabi rin na ang robot ay mayroong bilis na umaabot ng hanggang sa 14.5 km per hours at gumagana sa pakikipagtulungan sa infantry at armored vehicle. Ang armas na ginamit ng robot ay ang magaan na Chinese QBB-97 machine gun. May kakayahan itong magpaputok ng hanggang sa 650 rounds kada minuto at mayroong mabisang range na hanggang sa 400 meters. Ang armas ng robot ay nakakonfigure sa isang bullpup na layout at gumagamit ng bagong Chinese 5.8mm intermediate cartridge. Ang mga bagong combat robot ng Chinese Army ay angkop daw sa anumang terrain at maaring palitan ang mga sundalo anytime sa partikular na mapanganib na mga misyon. Noong unang bahagi ng November 2022, isa pang robot ang ipinakita ng China sa isang exhibition. Ang nasabing robot dog ay nilagyan ng isang automatic na baril na nakamount sa likod nito, kung saan ang pag-install umano sa baril ay isang seryosong teknikal na hamon dahil sa bigat ng sandata at ang recoil effect kapag nagpapaputok. Ngunit ang People's Liberation Army ay patuloy na nagpapakita ng malaking interes sa paggamit ng ganitong uri ng kagamitang pangmilitar na mayroong mas mabibigat na sandata. Mayroon din daw itong kakayahang magsagawa ng mga combat task habang malayo ang kinukontrol ng remote o ilagay sa isang autonomous mode. Sinasabing ang robot ay may dalang 14 kilograms na baril sa likod nito at pinapatakbo gamit ang isang application sa isang military tablet. Mayroon din itong mga built-in camera na may 360-degree field of view at dinidisenyo upang magsagawa ng mga gawain sa ganap na autonomous mode o sa remote control mode. Gayunpaman, ang mga detalyadong teknikal na detalye ng pagdevelop ay hindi isiniwalat ng China. Ngayon mga kapatid, maliban sa robot dog na ipinakita ng China na di umano'y kinopya lang ang konsepto at disenyo sa isang American company na gumagawa ng ganitong uri ng mga robot, ipinapakita rin ng TrueFlame Company ng US ang isang robot dog na mayroong flamethrower na nakakabit sa likod nito. Tinawag nila itong Terminator kung saan makikita ang kakayahan nitong magbuga ng apoy, kabilang ang isang frame na nagpapakita ng kakayahan nitong tumalon. Sa mismong website ng company, ipinapakita nito ang kauna-unahang robot dog sa mundo na nagtataglay ng flamethrower at mayroong tag price na umaabot ng halos sa $10,000. Mapanganib ang naturang robot dog mga kapatid kung kaya't base sa mga kritiko, maaring magdudulot ang robot ng malaking problema kung ito'y mahulog o mapunta sa maling mga kamay. Ngunit ayon naman sa mismong developer, ang kanilang robot dog ay hindi itinuturing na isang sandata. Ginagamit umano ang naturang robot bilang isang tool para sa mga special effects sa industriya ng pelikula. Ngayon mga kapatid, kung babalikan natin ang robot na binuo ng China, katulad ito sa robot na ginawa ng Amerika, mayroong mas malaking modelo sa mga robot na ito na gawa ng Boston Dynamics. Ngunit mas pinili ng China na gayahin ang isang maliit na quadruped dahil sa versatility at maneuverability nito. Hindi lang po ang China ang gumagamit ng isang robot dog sa layuning pangmilitar. Maging ang US military ay mayroon ding ganitong uri ng robot na tinatawag nilang Ghost V60. Aktibo itong ino-operate ng United States at United Kingdom bilang mga mata at paa ng kanilang army. Sa kasalukuyan, sinusubok ng mga sundalo mula sa 23rd Parachute Engineer Regiment ng United Kingdom ang mga kakayahan ng robot dog sa pakikipagtulungan ng mga eksperto mula sa Robotics Expeditionary Center ng Defense Equipment Group. Susuriin nila kung gaano kahusay gumana ang makina sa iba't ibang kondisyon at kung gaano ito magiging kapakipakinabang sa larangan ng digmaan. Ang V60 quadruped mga kapatid ay maaring mag-navigate sa komplikadong terrain sa mga urban area sa bilis na hanggang sa 10 km per hours. Ang robot ay maaring may transport sa pamamagitan ng isang helicopter o parachute drop at pagkatapos pwede na itong kontrolin ng operator ng malayuan gamit ang isang espesyal na controller. Walang auto mode ang nasabing robot mga kapatid, ngunit mayroon itong proteksyon para sa mga electronics kung sakaling uulan at makakaranas ng iba pang hindi magandang kondisyon ng panahon. Ang mga built-in na camera sa harap, likuran at gilid ay nagbibigay daan sa robot na magkaroon ng 360-degree view na pinupuna naman ng light detection at ranging visualization system. Sa tinatawag na modern combat environments, ang mga ganitong uri ng robot ay nagiging mas mahalaga. Pinahihintulutan nito ang mga sundalo na kumilos ng mas mabilis at binibigyan ng pinahusay na situational awareness ang mga ground troops. Maaari itong magsilbing mata at tainga para sa mga tropa sa frontline na nagpapataas ng target identification at capture accuracy. Base naman sa isang British Army engineer,
Ang British military ay marami umanong potensyal na paraan upang magamit ang robot. Halimbawa, maaari nila itong gamitin sa paghahatid ng mga mahahalagang kagamitan sa mga sundalo, mag-scout sa mga mapanganib na lugar at magsagawa ng mga combat task na masyadong mapanganib para sa mga tao. Nababawasan din daw ang mga panganib sa buhay ng mga sundalo at gawing mas madali ang kanilang trabaho. Sa isa namang military exhibition sa Moscow noong 2022, ipinakita ng Russian Army ang kanila umanong bagong na-develop na robot dog na armado ng isang grenade launcher. Ang proyektong ito ay nilikha ng kumpanyang Intellect Machines na isang dalubhasa sa mga larangan ng robotics, armas at artificial intelligence. Ayon sa mismong developer ng nasabing robot, kaya ron itong gumawa ng isang precise shot, maghatid ng mga armas at maging kapakipakinabang sa mga sibilyan sa sitwasyon para sa reconnaissance, pag-navigate sa mga labi at paghatid ng gamot. Sa mga kondisyon ng labanan, ang robot na aso ay maaari ding gamitin para sa paghatid ng tulong, pagpatrolya at seguridad. Gayunpaman, duda ang Amerika sa originality ng development na ito. Isa raw kasi itong kopya mula sa Chinese counterpart ng Russia. Ang modelong AIM-81 ay natatakpan ng tela upang itago ang pinagmula nito na nagtataas ng mga tanong tungkol sa tagagawa ng Russia. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!